not all politicians are involved in illegal gambling because my wife is a former politician also. So, yun lang po sir ang masasabi ko. You remember, you're under oath ha? Pag may prove namin sa susunod na hearing dito, Yes, Your na Honor. talamak, you're lying. Sasaluhin ni STL operator kasi tao nga nila. Ang sustainability is pag nahuli laging sinasalo, sir. PD, can you speak louder? Kapag nahuli, laging sinasalo. Yes, sir. Sino sumasalo? Yung STL franchisee, sir. Sila sumasalo. Kasi tao nila, sir. So, tao nila yung nangongolekta ng illegal. Yes, sir. So, sinasalo. And, pag na-file na natin, kaya nare-release, sir, na RFI yung case. Kasi lahat naman ng napaghuli natin is Pero saan napapailan ng kaso. saan nila sinasalo? Kanino sila tumatawag? Doon na, sir, sa piskalya. Sa piskal. Yes, sir. In other words, pagkahuli sa mga illegal. So, PCSO, Congressman ako, may I be allowed to interject lang a little bit? Mukhang ayaw ko i-allow ni Vice Chairman Acop. Congressman Acop, you are again recognized. Again, sige, mamaya na ako magtatanong. So, RD, ang kailangan mo lang ay yung kooperasyon ng PCSO. Kasi wala kang problema doon sa other law enforcement units. At saka doon sa LGU, hindi ko matatanggap na hindi ka susundin ng iyong mga tauhan, ang susundin ay yung mayor. Magagawa po namin, Your Honor. So, ang kailangan mo lang, yung tulong ng PCSO. Yes, Your Honor. Yes. PCSO, tinanong ko po sa inyo kanina, meron na po ba kayong na disenfranchise na lotto operator because nahuli nyo sila na merong operations ng lotto at may operations pa ng wedding? Wala po sa area namin, sir. Wala sa area Wala ninyo. po sa area. Wala sa area ninyo. Opo. Pero kung titingnan ko po yung datos na sinabmit ng RD ng Recon 4A, tinanong ko po kanina yung RD ng Recon 4A, yung illegal number games, 5,317 operations. Ang number one na violation dito ay bookies. So, ibig sabihin, yung mga lotto operators nyo ron ay nagbubukis din. And yet, sabi mo, wala pa kayong nadidisenfranchise because of violation of your implementing rules and regulations. Kasi nakalagay naman sa IRR ninyo na pwede nyo silang i-disenfranchise. Opo. Di ba? Nandito yung major violations kasama yon. Opo. Hindi minor violation yun major violation. Pero wala pa rin kayong nagagawa. So siguro tama yung sinasabi ng RD Recon 4A, hindi kayo tumutulong para matigil talaga yon. Di ba? Tama? Papa. Yes. Tama. Tama ba, PCSO? Wala ko na dinig na sinabi mo. Hindi po kasi bali wala naman sa aming, kasi katulad niya po sir, sabi niya nag-report nga. Pag titingnan kung kasama sa list, siyempre po hindi naman kasali yun kasi kasama sa list siya ng mga sales force dapat. Oo nga, iha. Pero yung ano po, sa amin official na lang. yung official na bet collector ng loto ay nangongolekta rin para sa wedding. Ang STL tanong ko, po. ano ang nagagawa nyo rito? Wala Kasi naman yun ang po. problema ng law enforcer natin Narinig nyo na yung NBI, narinig nyo yung
yung kapulisan. Baka po hindi nakarating sa office namin yung mga ano nila po. Kasi po sila naman yung mag-a-action po sa ano. RD Recon 4A, CIDG. O, Hindi General raw Karamat. nakakarating sa kanila yung inyong mga operations na kuan. Have you submitted any complaint or recommendation sa PCSO about this issue? Your Honor, actually, I seek an audience with GM Robles tungkol po dito. And meron po kaming napag-usapan kasi problema nga nila yung ginagawa ng mga mga STL franchisee. So, sinabi ko sa kanya yung problema namin and meron naman po silang ginagawang corrective measure para iayos yung problemang yan, Your Honor. And of course, yung data, Your Honor, hindi ko lang masigurado kung ilan yung exact numbers ng mga kasong naging ganyan, Your Honor. Kasi kung ganyan ang rason natin, siguro wala na kami ni Congressman Busita dito sa kwan na ito, nag-graduate na kami uli. Hindi pa rin matatapos yung problema na yan. The way I look at it, from doon sa mga kasagutan nyo po doon sa aking katanungan. Dito rin sa inyong, siguro nga, I will ask the chairman of the Committee on Games and Amusement na buksan nga yung problema sa PCSO regarding Lotto para doon natin masentro lahat. Sa illegal number games, ang number 1 ay Laguna, number 2 ay Batangas, number 3 ay Cavite, number 4 ay Quezon, and number last one, 31 sa Rizal. Alam po ninyo, hindi po ako naniniwala dito sa mga statistics na ito. Kasi pwedeng sa akin, tamad lang yung taga Rizal siguro na manghuli. Pwedeng masipag yung taga Laguna. Hindi ba pwedeng mangyari yun, General Karamat? That's affirmative, sir. Tama yung assessment niyo, sir. Yes. Kaya, huwag nating, para sa aking mga kasamahan, huwag mag-conclude kagad dito ng ganon. Kasi, pwedeng yung Rizal at saka Quezon, tamad manghuli. Kung anumang rason, ay bahala na kayong mag-isip kung anong rason kung bakit tamad sila na manghuli. Hindi ba po, General Karamat? Yes. Kasi if we look at it, lahat naman ng probinsya, karamihan ng probinsya, sa 5 probinsya na ito, may mga lotto operators, tama? Yes, Your Honor. So, ibig sabihin, kung titingnan natin yung conclusion ng numero na ito, doon sa Rizal, walang nagbubukis masyado. Ganun po ba? If I may, Your Honor. Hindi, sagutin mo muna yung tanong ko. Your Honor, out of 5 provinces, yung bukis po kasi is nasa Laguna and Batangas. Kung meron ban dito sa Cavite, Rizal, and Quezon, hindi po ganun katalamak, Your Honor. Kaya ganito kakunti yung nahuli nila, Your Honor. Hindi talamak ang kwan sa Rizal. Kasi 31 lang ang operations eh. Yes, Your Honor. 31. In Quezon, 292. Yes, Your Honor. So, can we readily conclude na kokonti ang nagbubukis doon sa Rizal at saka sa Quezon compared to Laguna na 2,211 at saka 2014 sa Batangas? Yes, Your Honor. Ganon? Yes po. May I ask the Provincial Commander, Director of Rizal, would that be true? Yes, Your Honor. In Rizal,
the bookies is not that prevalent, Your Honor. We have Alalaanin mo, a- taga Rizal ako ha. Yes, Ikaw, sir. hindi taga Rizal. Yes, sir. We have operations against STL or bookies. We have a classic case in Rizal that because of its proximity in Metro Manila, Your Honor, there are STL franchisee from Metro Manila na tumatawid bayan, sir. Dito sila sa laylayan ng Rizal, tumatawid. But the remittances is dun po sa franchisee from Metro Manila. Would that reasoning be true sa Quezon? Dahil 292 lang yung inyong operations? Yes, sir. Sir, in Quezon, we have good working relationship in terms bookies with the STL operator. and of Hindi course, ko po tinatanong yung hindi nyo po sinasagot yung tanong ko. Yung rason din ba na kokonti doon sa Quezon dahil kagaya ng rason ng PD ng Rizal? yes, sir, hindi po talamak ang bookies sa Quezon. Okay. So, you remember, you are under oath ha? Pag may prove namin sa susunod na hearing dito, Yes, Your na Honor. talamak, you're lying. Tama? Opo, Your Honor. Yes. Okay. Sige. Kasi, uulitin ko yung sinabi ko, pwedeng yung lesser number, hindi lang nag-ooperate, nakikipag-cooperate na. Yun ang pwedeng mangyari. Di ba, General Karamat? It may be true, sir. It may Yes, be. it's possible. Yes, sir. Yun Yes, lang sir. ang tanong ko eh. Yes, sir. Kaya nga, hindi ako naniniwala kaagad dito sa statistics na ito na dun sa province of Rizal and the province of Cavite, Quezon, ay walang bookies na masyado. I do not agree with that. Makikita naman natin dun sa susunod kung sino ang mga may-ari ng franchises na nandito. I Diba? agree with you, sir, but I Yes. agree also with the PD of Rizal, sir. Because I agree with you also, sir, that you cannot rely on that figure. But I agree also with the statement of PD Rizal that illegal gambling is not prevalent in Rizal because they know that they cannot escape the radar of a certain politician there. So they will not attempt to establish illegal gambling there in Rizal, sir. And that's our validation from CIDG, sir. They are afraid in the province of Rizal. Hindi. So, ibig mong sabihin na General Karamat, doon sa Rizal, takot sila sa akin, doon sa Laguna, hindi takot kay Chairman Fernandez. Is that a proper conclusion from your statement? That all politicians are involved in illegal gambling because my wife is a former politician also. So, yun lang po, sir, ang masasabi ko. The reason why RD4A cannot sustain the operations against illegal gambling, that's because some local chief executives have expressed or written approval in the presence of illegal gambling. Because once they operate against their local chief executives, no chief of police or provincial director will stay in his position for more than a month or more than 6 months. That's the reality. And to answer your problems, Mr. Chairman, sir, to avoid these illegal numbers games or bookies is for the PCSO to lower the franchise fee of this franchise operators, because for you to own a franchise in this STL, you have to pay a minimum of 100 million or 200 million depending on the area you will apply for the franchise. So kung hindi magbubukis itong mga bumili ng franchise, paano nila mababawi yung hundreds of millions nila? So they cannot do anything but to make this bookies. So yun lang po ang suggestion ko, sir, to make an amendments
siguro kung paano magkaroon ng franchise fee to lower or what, I don't know, sir. Alam mo, General Karamat, if I may, no? This is the first time that I have invited you, I think, in this committee. And I admire you, sa pagiging open mo sa yung mga manifestation today. And I think we have a big problem. We really have a big problem. And it worries me, no? Actually, ngayon ko lang nakita yung data that unfortunately, my province is number 1 pagdating sa anti-illegal gambling. And we need to do something. And we are very serious, no? Baka, well, doable. Maaring masipag lang yung ating provincial director o masipag yung ating mga operator or talagang totoo na marami talaga nahuhuli. So it's either way. But of course, tama yung sinabi ni Congressman Acop that he really doesn't believe on the data itself. And that's the reason why we saw a lot of loopholes, especially on the guidelines and the policy of the PCSO. And yun ang tututukan natin sa susunod na hearing.